Ito po base sa obserbasyon, nagkaroon ng confirmation kung ano talaga ang pangangailangan ng komunidad. Like sa amin, rampant and drug addiction at merong child abuse. So mismo ang pamunuan ng barangay ay nagbigay ng confirmation na ito nga ang pangangailangan. Kaya po ang naging focus namin ay youth group at tinawag namin itong discovery class para po maging bukas sa lahat ng mga kabataan, saang sektor man sila nabibilang na dumalo para mag-aral ng salita ng Panginoon. At dahil alam ng barangay captain kung ano yung gawain, pag nagkaroon ng mga sports activities, kami po ay inaanyayahan na makisali po. Nakinetwork ako, ang Christian Light Foundation, meron silang programa sa malnourished children, at saka meron silang yung kanila medical mission. Yung mga taong nami-meet nila doon, yun ang pina-follow up. Nakakuha kami ng maraming contacts because of that. Magandang hapon po. Tayo po ay tutungo ngayon sa ating spiritual life development. At ang unang gagawin natin ay magbubuo ng grupo, ang mga team leaders sama-sama. Ang mga coach, sama-sama rin kayo sa isang grupo. At lahat ng mga team members, sama-sama rin sa isang grupo. Sige po, gawin po natin muna yan. Please pause the video. Okay. Katulad po ng ating ginagawa, tayo po ay sumusunod sa 4 Ws. Umpisan po natin ang ating welcome portion. Sabi po dyan sa ating welcome, show one item from your purse or wallet that explains something about you. Yan. Sa ating pong welcome, ito po ang gagawin natin. Ako po muna magpapakita sa inyo ng aking pong sa akin pong wallet ay nakalagay po itong aking family picture. So ito po ay nagpapahayag na ako po ay hindi binata. Ako po ay may asawa na, si Irene. At ako po ay merong 2 anak na lalaki, si Benj at si Janjay. Yan po ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa sa paningin po ni Pastor James. Ayan. So, kayo naman po sa inyong grupo ng tigta-3, magbabahagi po kayo ng mula po sa inyong wallet o purse na magsasabi po kung sino kayo. Please pause the video. Dadako po tayo sa ating panahon ng pagsamba sa Panginoon. At sa inyo pong network, hilingan ko po ang mga worship leaders na pumunta muna po sa unahan at manguna po sa pagsamba sa Panginoon. Sige po. Please pause the video during worship. Tayo po ay dadako ngayon sa word portion. Nung po nakaraang network meeting natin, meron po tayong itinuro sa atin ng in Christ. Ito po ay pagbabahaginan po natin mamaya kung paano po ito nagministeryo sa atin. Merong suggestion, merong pong pinag-usapan natin noong nakaraan na ito ay babasahin ng malakas sa loob ng 30 araw. At pagkatapos gawin ay tignan natin kung ano ang magiging dulot nito sa ating pong mga personal na buhay. Dahil ito ay napakagandang bahagi at mga katotohanan na pinagsama-sama kung sino tayo sa Panginoon. Siguro po sa puntong ito ay hihilingin ko na minsan pa ay ating pong ipahayag, babasahin po natin, yan pong in Christ. Pwede po bang buksan natin ang ating Bayanihan Church Planting sa page 41. Sa ating pong Bayanihan Church Planting Manual sa page 41. Kayo po sa inyo pong network ay hilingan din po na sumabay po kayo sa amin upang ipahayag
ito pong mga magagandang katotohanan, hindi lang natin basta babasahin, pero buong puso ipapahayag natin at talagang aangkinin natin ang mga napakagandang katotohanan na ito. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At minsan pa, babasahin po natin ang in Christ. Pwede po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Page 41 po ng ating Bayanihan Church Planting. Sabay-sabay po nating babasahin. Ang sino ako kay Kristo? Tayo pong lahat sabay-sabay. Go. Ako ay tinanggap. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay kaibigan ni Kristo. Ako ay pinawalang sala. Ako ay nakipag-isa kay Kristo at kaisa niya sa Espiritu. Ako ay binili niya sa malaking halaga. Ako ay pagmamay-ari ng Diyos. Ako ay kabilang sa katawan ni Kristo. Ako ay isang banal. Ako ay kanyang tinalaga upang maging anak ng Diyos. Ako ay makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ako ay pinalaya at pinatawad sa aking mga kasalanan. Ako ay ganap na kay Kristo. Ako ay may kasiguraduhan. Ako ay malaya magpakailanman mula sa kaparusahan. Ako ay nakatitiyak na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa aking kabubuti. Ako ay malaya mula sa anumang kaparusahang laan para sa akin. Ako ay hindi na mawawalay sa pagmamahal ng Diyos. Ako ay pinatibay, hinirang at tinatakan ng Diyos. Ako ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ako ay nakatitiyak na ang mabuting gawa na pinasimulan sa akin ng Diyos ay kanyang lulubusin. Ako ay mamamayan ng langit. Ako ay hindi binigyan ng spirito ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ako ay makatatanggap ng habag at kalinga sa panahon ng pangangailangan. Ako ay anak ng Diyos at hindi ako maaaring galawin ng dyablo. Ako ay mahalaga. Ako ay asin at ilaw ng sanlibutan. Ako ay bahagi ng sanga ng tunay na puno, daluyan ng kanyang buhay. Ako ay pinili at hinirang para mamunga. Ako ay saksi ni Kristo. Ako ay templo ng Diyos. Ako ay hinirang niya upang panumbalikin ang mga tao para sa Diyos. Ako ay katulong sa gawain ng Diyos. Ako ay pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Ako ay kanyang nilalang. Ako ay nakalalapit sa Diyos na may kalayaan at kapanatagan. Ako ay may kakayahang gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen. Napakagandang katotohanan na patuloy nating pangahawakan at sa pamamagitan nito patuloy nating mararanasan ang kalakasan mula sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ngayon, hilingin ko po sa grupo ng tigtatatlo na ginawa po natin kanina, kayo po ay magbabahagi paano nagministeryo sa inyo ang in Christ na ating pong binasa. Sa akin po ay napakalaking tulong at talaga pong kalakasan ang idinudulot po ng pagbasa at ng mga patotohanan na ito. Kadalasan po sa paglilingkod po sa Panginoon ay maraming mga opportunities, mga pagkakataon na binibigay ang Panginoon sa akin na sa tingin ko mas malaki doon sa kakayahan ko. At dyan sa in Christ, doon po sa kahuli-huli ang talatang, sabi po doon, ako ay may kakayahang gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Napakagandang bersikulo. Kahit kulang ang aking kakayahan, pero kayang-kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil ang kalakasan ng Panginoon ang siya nagiging kaganapan po ng aking pong kakulangan. Kumikilos ang Panginoon sa mga dakilang kaparaanan, higit pa doon sa aking inaasahan. Okay, kayo naman po sa inyong grupo, magbabahagi paano nagministeryo sa inyo ang in Christ. Sige po, gawin na po natin. Please pause the video for 2 minutes.
Sabi po rito sa unang bullet, God wants you to experience freedom. Totoo po yan. Ganda, di po ba? God wants you to experience freedom. Sa iba, talagang sa kanilang spiritual na buhay, malaya talaga. Walang nakakahadlang, walang nakakapigil, walang nakakatali sa kanila. Buong buo, meron silang kalayaan sa bawat aspeto ng buhay nila. Pero meron iba, kahit tumanggap kay Kristo, maaari bagong Kristiyano o medyo matagal na o talagang matagal na, Kristiyano na, pero hindi pa malaya. Meron hadlang sa kanilang buhay na hanggang ngayon nandyan pa na hindi pa na-overcome. Maaari may hadlang sa kanilang emotions. Maaari maraming pangangamba o may galit o may hinanakit o iba pang damdamin na nakakatali sa kanila kahit Kristiyano na. O maaari may hadlang sa kanilang social na buhay. Maaari may mga nasirang relationships. Kaya hindi sila malaya socially. Sa kanilang kaugnayan sa kapwa, may hadlang eh. Kahit Kristiyano na. O maaari yung hadlang ay sa kanilang spiritual na buhay mismo. Maaari hindi malayang sumamba sa Panginoon. Meron ganyan sa ating mga church. Napansin nyo? Meron tayong mga miyembro, matagal na Kristiyano. Sa oras ng samba, karamihan ng congregation, ang lakas ng kanilang pagsamba. Talagang nakikiugnay sa Panginoon, tunay. Meron din iba, habang sumasamba ang lahat, ganito sila. Hindi nakakakanta. Hindi nakakasamba. Meron ganyan. Nakatali eh. Hindi malayang sumamba. Meron din iba, hindi malayang manalangin. May iba talagang pwedeng makiugnay sa dalangin sa Diyos. Meron iba, magsimula manalangin, pagkalipas ng 1 minuto, nakalipad na ang kanilang kaisipan. Hindi makakapanalangin. Meron spiritual na hadlang sa kanilang buhay, kahit Kristiyano na. Meron iba, may bisyo, nakatali. Hanggang ngayon, maraming taon, Kristiyano, yung bisyo hindi pa natanggal, hindi malaya. Alipin pa rin. Kahit sabi ng Diyos, God wants you to experience freedom. So meron iba, freedom na, pero sa maraming iba, di pa malaya. Ba't kaya? O ano kaya ang pwedeng gawin para tayo muna, para bawat isa sa atin ay magiging malaya. Ang pwedeng gawin, sabi dito sa pangalawang bullet, true freedom requires repentance. True freedom requires repentance. Kung minsan, maraming hadlang sa buhay ng isang anak ng Diyos dahil merong mga kasalanan na hindi pa pinagsisihan. Maaari yung kasalanan, noon pa, hindi pa siya tumanggap sa Panginoon, tumanggap, pero yung noon pa, hindi pa pinagsisihan. Pinabayaan. O maaari, noon pa, tumanggap, nakalipas ang mahabang panahon, nagkasala, hindi pinagsisihan, at ngayon, nandito na. May past sins na ganyan, hindi pa pinagsisihan. O maaari, may kasalanan hanggang ngayon, ginagawa pa rin, hindi pa pinagsisihan. Pero kahit ano yan, ngayon, noon, o noon pa, na hindi pa Kristiyano, kung may mga kasalanan na ganyan na hindi na pinagsisihan, yan ang maging pagkakataon para sa kaaway, para makapasok sa ating buhay, at meron siyang karapatan para manatili at para maging hadlang sa ating buhay hanggang pagsisisihan natin. So ang kailangan ay magsisisi. True freedom requires repentance. Ang maganda sa ating gagawin dito sa hakbang sa kalayaang espiritual, ito po ay nakakapagbigay ng guide sa atin
para pagsisisihan natin ang lahat sa ating buhay. Once and for all, tapusin natin. Iwawaksi ang lahat, magsisisi sa lahat para maranasan natin ang tunay na kalayaan. So, pwede din na walang guide, basta manalangin, Panginoon, anong dapat pagsisisihan ko? Kung anong ipapahayag niya sa iyo, pwedeng magsisi. Pero lalo maganda ito na may guide na sa bawat area ng ating buhay, papakita ng Panginoon sa atin mga bagay na kailangan pagsisisihan. So yun po ang ating gagawin. At mamaya ipapaliwanag ko yung mga categories kung anong pwedeng gawin para magsisi tayo, para bawat isa sa atin ay makakaranas ng tunay na kalayaan. At yung buong pagpapala ng Panginoon na inihanda niya para sa atin. So yung pangalawa, true freedom requires repentance. Tapos, pangatlong bullet, freedom may require the help of a mature friend. Sabi po dito, James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Para maging malaya, kung minsan, sapat na tayo mag-iisa, upo, manalangin, magsisisi, aayusin ng Panginoon ang lahat, aalisin niya ang lahat ng hadlang sa ating buhay, magiging malaya na. Kung minsan. Pero kung minsan, kailangan talagang magpakumbaba tayo at sumunod sa James 5:16. Sabi diyan, therefore confess your sins to each other pala eh. To each other pala. Di ako nagsabi. Diyos ang nagsabi. Confess your sins to each other pala. Kapag ganoon, as we confess our sins to each other, kuminsan, yan ang karagdagan lakas na kailangan para alisin yung hadlang na hindi pa naalis hanggang ngayon. At yan ang nakakapagbigay ng kalayaan sa marami. So, kailangan magsisi at kailangan, kuminsan, with a companion. Tapos, kapag ginawa na natin yan, hindi natin masasabi, okay, nagsisi na ako, bahala na. Kahit anong gagawin ko, malaya pa ako. Hindi. Yung bullet number 4, sabi din dito, to maintain our freedom, we must continually submit to God and resist the devil. So, pwede tayong dumaan sa ganitong systematic ng pagsisisi, maging malaya, pero para tuloy-tuloy yung kalayaan na yan, kailangan continually submit to God. Kung anong ipapahayag niya sa atin na kailangan natin gawin, kailangan isuko, sige, submit. Diyos, susunod ako sa iyo. And resist the devil. Check, may patuloy na tukso na kailangan natin tanggihan. Ayoko na yan. Diablo, I resist that. Tukso, I resist that. God, I submit to you. Kung ganoon, makakaranas tayo ng kalayaan, tuloy-tuloy. So ito po ay makakatulong sa atin ng malaking malaki. So kanina, pinag-aralan natin ang mga maraming bagay tungkol sa church planting. Mahalaga yan. Bawat pinag-aralan ay mahalaga. Ang kasing halaga, o siguro mas mahalaga pa, ay ating espiritual na buhay. Bilang manggagawa, kailangan maging maayos ang ating buhay. Pag ganoon, una sa lahat, tayo ay makakaranas ng magandang kaugnayan sa Diyos. At pangalawa, maging mas kagamit-gamit sa Kanya. So meron tayong guide dito sa Bayanihan Church Planting. At ang guide ay makikita natin beginning on page 207. So kung pwedeng buklatin natin dyan, dadaanan natin ito ng mabilis, hindi tayo magtatagal. Pero i-review ng konti at ito ang gagawin natin within this month. Gamitin natin ito bilang ating guide sa ating pagsisisi. So meron 7 areas o 7 steps sa kalayaang espiritual. Yung unang area sa page 207 sa Bayanihan is counterfeit versus real. Yung ibig pong sabihin ng counterfeit versus real, yung mga counterfeit, yun ang mga kapangyarihan na hindi kapangyarihan ng Diyos. Yung real ay yung tunay na kapangyarihan ng Diyos. So baka ang naranasan ninyo, no matagal, nakipaglaro kayo sa mga kapangyarihan na hindi kapangyarihan ng Diyos. At alam natin,
kapag nilaro natin yan, binuksan natin ang ating sarili sa kaaway. Basta't nilaro natin yung kapangyarihan na yan, alam natin, merong mga fake pero marami tunay na kapangyarihan kapag nilalaro natin ang mga bagay-bagay na makikita dyan sa page 207. Kapag nilaro natin yan, binuksan natin ang ating sarili sa kaaway at gagamitin ng kaaway ang pagkakataon para makapasok sa atin. Halimbawa, ang nandyan sa page 207 ay, halimbawa, nakipaglaro tayo sa spirit of the glass. Yung spirit of the coin. Tawas. Tayo ay inalbularyo. Kinulam. Mga ganyan. Merong kapangyarihan dyan, hindi po ba? Anong kapangyarihan? Diyos? Hindi eh. Ibang kapangyarihan. At kapag nilaro natin yan, gagamitin yan ng kaaway para makapasok sa atin. Meron siyang karapatan. Pero, pwede nating tanggalin. Paano? Iwawaksi. Pagsisisihan. Sasabihin, Panginoon, kinulam ako. Pero ngayon, iniwawaksi ko na, pinagsisisihan ko na. Panginoon, nilaro ko yung spirit of the glass. Marami akong nalaman. Ngayon, iniwawaksi ko na. At kapag ganoon, sinasara natin yung pagkakataon ng diablo, wala na siyang karapatan sa atin. Kahit sa ibang relihiyon, maaari yun din ay naging counterfeit power. Halimbawa, sumama tayo sa Iglesia ni Cristo. Mormon, dating daan. O nagkaroon tayo ng Diyos-Diyosan. O sumama tayo sa Legion of Mary. O sumama sa procession. Ang mga ganito, kuminsan nag-isip ka ba, bakit ang daming tao ma-attend sa Iglesia ni Cristo? May kapangyarihan eh. May kapangyarihan, hindi galing sa Diyos. It is a counterfeit power. So kung nakasama tayo sa anumang ganito, at may mga mungkahi dyan sa page 207, at marami din iba, pwede nidagdag, mga samples lang yan. Kung nakisama tayo sa mga ganyan, binuksan natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng kaaway na nandyan sa Iglesia ni Cristo. Diyos-Diyosan. At iba pa. So ang kailangan natin gawin, saliksikin ang ating sarili ng mabuti. Panginoon, saan ako sumama sa ibang kapangyarihan? Noon pa. At ngayon, pinagsisisihan ko na yan. Specifically, bawat isa banggitin. Pag ganoon, yun, magiging malaya na sa anumang hadlang na nakapasok sa atin. Okay po ba? Yun, malaking tulong. So yan po ang number 1, is counterfeit versus real. Yung next area sa hakbang kalayaang espiritual is deception versus truth on page 209. Deception versus truth. Ibig sabihin, malaking chance na somehow, at some time in our life, dinaya tayo. Actually, sigurado, maraming beses, tayo ay dinaya. At kapag tuloy, pinaniniwalaan natin yung daya, ayan ang magiging hadlang sa ating buhay. So ang kailangan natin gawin, we need to recognize where we've been deceived, and maybe deceived hanggang ngayon. We have the wrong idea about something. It's not true. It's a wrong idea the devil has put in our minds, and hanggang ngayon, we believe it. We need to recognize how have we been deceived and remove that deception and hold on to the truth. Pag ganon, magiging malaya na. Habang sumusunod sa daya, meron hadlang sa atin. Halimbawa, nung klaseng daya, halimbawa, iba sa atin, ang nasa isip natin ay, masaya ako kung kumpleto ang gamit sa bahay. Habang wala pa akong washing machine, hindi pwede maging masaya. Dinaya ka eh. Masaya ako kung may bagong Revo. Nakakasaya din, pero ang daya ay meron tunay na kagalakan from something other than a relationship with God.
That's the daya. Marami sa atin, dinaya. So we need to renounce the daya and hold the truth. O iba, nasa atin ay, pwede ko magsinungaling? Okay lang. Konting kasinungalingan lang. No problem. Mga kapatid, it's a problem. Hindi pwede. Sabi ng Diyos, speak the truth. Kapag akala natin pwede mag-lie, no problem. We've been deceived. Deceived. And we need to renounce the deception and say, no, I'll speak the truth. Kung ganoon, malaya ka na. Hanggang nagsisinungaling pa, nakatali ka pa through the deception that it's okay to lie. O siguro may pamahiin. Dami tayong pamahiin. Ay, huwag kang magwalis paggabi. Naniniwala ka pa ba? Maraming naniniwala. Di po ba? Sa daming pamahiin, maraming naniniwala. They're deceived. It's not true. But it becomes a burden in their life that they must follow. They're tied to it. They're a slave to it. Dinaya eh. They need to hold the truth. Deceived. O kuminsan, if we hear the word of God and we don't obey it, the Bible says we're deceiving ourselves. Deceived. When we hear, we must obey. At marami pang iba. So nandyan sa section na yan, yan ang magandang guide para ma-recognize natin saan tayo ay dinaya. Iwawaksin natin yan, tapos angkinin natin ang katotohanan. At may napakagandang guide sa katotohanan diyan sa ating hakbang kalayaang espiritual. Hawakan natin ang totoo. Palitan natin ang daya. Sabi ng John 8:32, gandang talata, no? You will know the truth, and the truth will, Yun, the truth will set you free. The daya ay nakakatali. But the truth will set you free. Yun po ang step 2, deception versus truth. Pangatlo po, on page 212, bayanihan, is bitterness versus forgiveness. Bitterness versus forgiveness. Sa karanasan ko, ito ang pinaka-pangkaraniwan ginagawa ng dyablo para makapasok sa ating buhay at para may hadlang sa ating espiritual na buhay. Ang nangyayari, nakasalang isang tao laban sa atin at magkakaroon tayo ng bitterness o hinanakit. Imbis na aalisin yung bitterness, hahayaan, at imbis na papatawarin yung tao, hindi pinapatawad, pag ganoon, makakapasok ang kaaway sa atin at halos sigurado magiging problema sa ating buhay at tayo ay may hadlang sa ating espiritual na buhay. Kuminsan yan ang dahilan kung bakit hindi makakasamba, hindi makakapanalangin. Dahil merong mga tao hindi pa pinatawad. So sabi ng Efeso 4:26 and 27, be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger and do not give the devil an opportunity. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagagalit, tuloy, may taong hindi pinatawad, we give the devil an opportunity. And when we give him that opportunity through unforgiveness, he takes it. Malaking problema. Pangkaraniwan. Baka may tao kailangan mong patawarin. Baka sa kasalukuyan, baka noon pa, baka hindi ka pa Kristiyano, baka maliit ka pa. Baka magulang mo. Nagkulang sila sa'yo. Hanggang ngayon, hindi pinapatawad. Baka tatay mo, tiyo mo, malimit, mayroong mga babae na abuso sila ng kanilang tiyo, tatay.
At ang natural na reaction ay, hindi papatawarin. Pag ganoon, duble ang dulot sa atin. Yung natural na resulta ng pag-abuso, spiritual na problema pa dahil hindi tayo nagpapatawad. Ngayon, ito ay madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi yung kapag may ganyan, may nagkasala laban sa iyo. Kapag hindi nagpapatawad, ikaw din ang nagkakasala pa. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, nagkasala ka, magpatawad ka. Yan ang madaling sabihin, mahirap gawin. Mahirap eh. Pero yan ang totoo. At yan ang kaya natin gawin sa biyaya ng Diyos. Pwedeng sabihin, oo nga, Panginoon, nagkasala ang tatay ko sa akin. Pero ngayon, imbis na hinahawakan ko pa at may hinanakit pa ako, iniwawaksi ko na yan. Yung panahon na hindi pa ako nagpapatawad, nagsisisi na ako, at ngayon din, pinapatawad ko na siya. Kapag ganoon, pwede tayong magkaroon ng kalayaan. Malaking bagay. Halos bawat isa sa atin may ganitong pagkakataon. May nagkasala laban sa atin. Huwag sana maging hadlang sa habang buhay sa atin. Pwede natin ayusin. Pwede maging malaya. Magpatawad. Pangapat po na area na pagsisisi on page 213 is rebellion versus submission. Kapag may rebelliousness, yan ang pwede maging hadlang sa ating buhay. Ang kailangan, imbis na magiging rebellious, kailangan maging submissive. Meron isang talatang nakakagulat. In 1 Samuel 15:23, sabi diyan, rebellion is as the sin of witchcraft. Rebellion is as the sin of witchcraft. Sa maraming taon, pinag-isipan ko na yan. Sabi ko, ba't kaya, how is rebellion like the sin of witchcraft? And then one day, nag-realize na ako, ay pinahayag ng Panginoon sa akin. Ito ang dahilan. Why is rebellion like witchcraft? Witchcraft, through playing with witchcraft, we open ourselves to the power of the devil. Through rebellion, ganon din. Ganon din. God has placed authorities over us for our protection. As we submit to that authority, we are protected. When the authority placed over us, when we rebel against it, we lose our protection. And we open ourselves sa ating kaaway. So ang kailangan, if we've been rebellious somewhere, somehow, kailangan pagsisisihan, magpasakop na. Kung ganoon, yun, malaya na. Ayos na. Pwedeng gawin. So, saan tayo ay nagrebelde? Baka sa magulang. Baka sa boss mo sa trabaho. Baka asawang babae sa asawang lalaki. Baka sa leaders sa church. Baka sa Diyos mismo, nagrebelde. Kung saan tayo ay naging rebellious, aaminin na, pagsisisihan na, and maging submissive na. Hindi lang sasabihin, nagsisisi na ako, tapos magrebelde tuloy. Submit na to the church leaders or kahit sinong kung saan kailangan mag-submit. Maging malaya. So yun po ang number 4, rebellion versus submission. Yung next po sa page 214, sa Bayanihan Church Planting, is pride versus humility. Pag may pride, ingat po. Pag may humility, maganda. Pag may pride, magkakaroon ng hadlang sa ating buhay. Sabi ng James 4:6, bigat eh. Mabigat itong talata. Sabi ng James 4:6, God is opposed to the proud. Nako! May pride ba tayo sa ating buhay? If we do, God is opposed to you. I don't want God opposed to me. God is opposed to the proud.
Mabigat. So saan tayo ay may pride sa ating buhay? O ito ang mga ilan palatandaan. Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating sariling lakas. Pride yan eh. Kaya ko yan? Sige na. Pride. Kapag ayaw natin aminin na tayo ay nagkamali. Maraming ganyan eh. Pride. Kapag tayo ay naghahanap ng pansin. Pride eh. Pride. At dyan sa guide, sa page 214, makikita ang ibang tulong sa atin para hanapin natin kung saan baka meron pa tayong pride sa ating buhay. Pag meron, ang gagawin, aaminin, pagsisisihan, tanggapin ang kapatawaran ng Diyos at magiging malaya na. O ngayon, tatapusin natin ang talata. James 4:6. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Ayun, maganda. Pag maging humble tayo, yan, biyaya ng Diyos ang tatanggapin natin. Kahit prideful noon, pwede na baguhin. Imbis na opposed ang Diyos sa atin, we receive His grace when we become humble. So yun po ang number 5, pride versus humility. Yung susunod po, number 6 on page 215, sa Bayanihan Church Planting, is bondage versus freedom. Yung ibig pong sabihin ng bondage ay isang kasalanan na paulit-ulit. Hindi matatanggal. Magkakasala, tapos sasabihin, Panginoon, sorry. Bukas, gano'n na naman. Sasabihin, Panginoon, sorry. At gano'n paulit-ulit. Hindi mapipigil. Hindi matitigil. Yun po ang bondage. So, maaari, isang bisyo. Di maaalis-alis. O maaari mga sexual sins, mga pornography, addicted sa pornography, sa mga websites, o ano. O mga lustful thoughts. Hindi maalis-alis. O maaari, nangungupit lang. Nangungupit. Bawat mamamalengke, mangungupit. Di mapipigil. Bawat mamamalengke, mangungupit. Every time. Mari, yan ang bondage, pangungupit. O mari, matakaw, sobra. Basta may pagkain, ubusin. Mamaya, kain na naman. Mari, yan ang bondage sa pagkain. At marami pang iba, posible. Iba't ibang bondages eh. So kung saan tayo mayroong bondage, kailangan makaranas ng freedom. Paano? Ganon din po. Pagsisisihan. Panginoon, inaamin ko po, matakaw ako. Panginoon, inaamin ko na, nangungupit ako lagi. Panginoon, kung ano. At kuminsan, kapag aaminin natin pagsisisihan, malaya na. Kuminsan. Pero dito po, mga kapatid, ito ang lugar na karaniwan, kapag may ganitong kasalanan na paulit-ulit, dito, karaniwan, para maging malaya, kailangan natin isagawa ang James 5:16. Confess your sins to one another. Ito po ang makapangyarihan tulong. Kuminsan hindi sapat na aaminin sa Diyos. Kuminsan hindi sapat po, hindi sapat. Diyos ang nagsabi, confess your sins to one another. At kuminsan, para maging malaya sa isang bisyo na hindi maalis-alis, James 5:16 ang kailangan. So kailangan isang kapatid na maasahan, share mo sa kanya, and then he prays for you. Sabi ng James 5:16, the effective prayer of a righteous man can accomplish much. What is the context? We always use the last half of the verse. The effective prayer of the righteous man can accomplish much. What is the context? Confess your sins to one another. And then the one you confess your sin to, he or she prays for you. Lord, help my kapatid para hindi niya uulitin itong kasalanan.
Then after a week, magtatanong siya, "O Dave, kumusta ka na? Nangupit ka ba ulit? Matakaw ka pa?" Kapag may ganun accountability, from the one that you've confessed your sin to, napakalaking tulong. Malaking chance, magiging malaya ka na. If we have the humility to confess our sins to one another. I've done this. Nakakatulong. Makakatulong din sa inyo. Yung next area, number 7, on page 216, is curses versus blessings. Yung curses, ibig sabihin, baka merong curse pa sa ating buhay, hindi dahil sa ating kasalanan, dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno. Sabi ng Word of God ng malinaw, kapag nagkakasala, naapektuhan ang 3rd and 4th generation. Sabi ng Word of God. So maari, merong kasalanan ng ating mga ninuno na kailangan natin pagsisisihan on behalf of the family. Marami sa atin, hindi tayo sanay sa ganito. Pero sabi ng Biblia, the sins of the forefathers affect the 3rd and 4th generation. And we see many examples of this in the Bible. Nehemiah prayed, "Lord, patawarin mo po kami." He prayed on behalf of his country. He didn't sin. Nehemiah didn't sin. He prayed on behalf of his countrymen. "Lord, patawarin mo po kami." Daniel, ganon din. "Panginoon, patawarin mo po kami." At kuminsan, yun din ang kailangan natin. "Panginoon, patawarin mo po kami. Nagkaroon kami sa aming angkin ang Diyos-Diyosan. Ngayon, inaamin ko, meron kami noon, pero ngayon ayaw ko na. Pinagsisisihan na namin. Panginoon, putulin mo po ang anumang apekto sa pangalan ni Jesus." Siguro, halos bawat isa sa atin, meron tayong ninuno na nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Unless you're a Christian 5 generations back. So, ang karamihan sa atin, meron ganito sa ating lahi. Pwede natin putulin para maging malaya. Yun. Yan ang magiging blessing sa atin, imbis na curse. So, pwedeng palitan, blessing instead of curses. How? Pagsisisihan on behalf of our family. So, ganun po ang ating pwedeng gawin para maranasan natin ang kalayaan. Meron, mga miyembro natin, malaya na, tuloy-tuloy, talagang ganap ang kanilang kaugnayan sa Diyos at espiritual na kalayaan. At sana ganun ang bawat isa sa atin. Yun sana ang mararanasan natin. So, para makatulong, meron tayong assignment this month. So, dito po sa page 55, balik po tayo sa page 55 sa Bayanihan Church Planting. Makikita po ang ating assignment. Assignment ay, babasahin ko po, "Read carefully and pray through Hakbang sa Kalayaang Espiritual during the coming month." So mula ngayon, bago tayo mag-meeting ulit in 1 month from now, upo, maglalaan ng sapat na oras, 3 or 4 hours, para tapusin ito. Hindi pwede itong tapusin in 1 hour. Kailangan maglaan ng mahabang panahon. Babasahin ko po ulit. "Read carefully and pray through Hakbang sa Kalayaang Espiritual during the coming month." You will find this in the appendix on pages 206 to 201. "Repent of all specific sins." So very specific. Huwag lang sabihin, "Panginoon, nagkasala ako." Hanggang dyan lang. Hindi. "Panginoon, nangupit ako kahapon sa palengke. Kinuha ko 3 piso." O kung ano, very specific. Bawat kasalanan. "Panginoon, ang aming lahi ay sumamba sa St. Peregrine. Ang estatue ay nasa lola pa." Yun. Very specific. Every sin. Hanggang ipapahayag ng Panginoon sa atin. Kuminsan, maraming ipapahayag ng Panginoon, kala natin tapos na, after a few months, ay meron pa pala eh. Papahayag pa ng Panginoon sa atin. Pag may kulang pa, papahayag pa, ganoon din, pagsisisihan. So, pwede tayong minsan makaranas ng napakalaking laya. Okay, tatapusin ang assignment dito. So, repent of all specific sins to receive the maximum benefit
Do this with a trusted friend. Pinakamaganda. O nga, pwede mag-isa, pero mas maganda, be humble, do it with a friend. Maaari yung teammate niyo dito. Upo kayong dalawa, dumaan sa lahat. Confess your sins to one another. So come prepared next network meeting to review this together. So hindi tayo magtatagal, next network meeting. Hindi rin tayo magtatagal ngayon, tapos na tayo. Pero magtatagal on your own or with your partner during this month. Then next month, balik tayo ulit, magkakaroon ng konting sharing, konting sama-samang papapahayag ng katotohanan. Pero don't worry, no one will be embarrassed. I won't call anyone up to the front to confess your sins to the network. I won't ask anyone to confess your sins to one another in the network meeting. Oh, except for number one na lang, may konting sharing. Paano ka nakipaglaro sa mga kapangyarihan noon. Hanggang dyan lang. You won't be embarrassed, so don't worry. Huwag kayong magtago next network meeting. Pero magkakaroon tayo ng magandang time ng pagpapahayag ng katotohanan. So nawa ito ay makakatulong sa bawat isa sa atin. Pwede po ba? Maganda siguro ang gagawin natin ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sama-sama idinadalangin po namin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin para makaranas kami ng buong kalayaan sa aming buhay. Kung paano may hadlang o kung paano nakatali ang anumang kapatid namin dito, idinadalangin po namin, ipahayag mo po ito sa amin at sa pamamagitan ng iyong biyaya, patnubayan mo po kami para aminin namin ito, para pagsisisihan at para makaranas ng buong kalayaan na hindi pa naranasan. Panginoon, naway maging banal kami. Naway dalisayin mo po kami. At after that, naway maging lalong kagamit-gamit kami sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold
Nawa po ay patuloy nating maranasan ang kalayaang spiritual sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, dadako tayo sa ating warfare portion. Tayo po ay mananalangin para po sa ating mga church planting projects at sa ating po mga personal na mga pangailangan at gusto po nating hilingin sa Panginoon. Ang gagawin po natin sa pananalangin, babalik po tayo sa grupo nating tigtatatlo, katulad po ng ginawa natin kanina. At doon po sa inyong grupo ay unang ipapanalangin ang church planting project po natin. So ang isang team leader ay magbabahagi ng kanyang kahilingan sa grupo ng tigtatatlo at hihilingin ng isa sa kanila ang mananalangin para sa kanya. So magbabahagi muna ang isa, pagkatapos siya magbahagi, ipapanalangin na siya ng isa. Pagkatapos siya ipanalangin, ang isa naman ang magbabahagi, ipapanalangin uli hanggang silang tatlo ay makapagbahagi ng kanilang mga pangailangan or gusto nilang ihiling sa Panginoon sa kanilang church planting target area. Okay? Pwede po bang gawin na po natin yan ngayon? Sige po, maggugrupo na po tayo at mananalangin. Please pause the video. Okay, marami pong salamat. Papanalangin naman natin ngayon ang ating pong mga personal concerns. At ang gagawin po natin sa pananalangin ay ganun din. Sa grupo po ninyo ng tigtatatlo, magbabahagi ang isa, ipapanalangin. Maglalaan po tayo ng mga 20 minuto para dito. So take your time para po may panalangin talaga ang ating mga kahilingan sa Panginoon. Sige po. Please pause the video. Okay, buksan po natin ang ating mga manual sa page 45 para po sa ating timeline, ating pong muling babalikan sa pagtatapos po natin ng ating network meeting ngayon, ng month number 3. Page 45 ng ating pong manual. So inasahan po natin na sa buwang ito, ngayon pong darating na buwan, ay tatrabahuin po natin yung tuloy-tuloy imparting vision. So gagawa pa rin tayo ng imparting vision sa ating pong church. At inaasahan natin na matatapos na lahat ng mga plano natin. So naisulat na ang budget nyo, nailagay na lahat ng mga plano at ito po ay ready na pagbalik natin sa susunod na network meeting. Inaasahan din na sa buwan na ito, i-confirm na po natin yung target barangay. Pinag-usapan po natin kanina ang maraming paraan para po i-confirm ang ating target barangay. At yan po, itatrabahuhin natin ngayong buwan na to. At pagbalik po natin sa susunod ay makakabalita po tayo na talagang ito na ang barangay na to ang pinapalusob po sa inyo ng Panginoon at pinapakanker po sa atin ng Lord. Siguro ay pwede na rin magsimula ang making contacts, pero ito po ay tatalakayin din natin in detail sa susunod pong network meeting. So pwede na magsimula ang making contacts, tapos po tatalakayin natin sa susunod na network meeting. At nawa po ay patuloy nating maranasan ang pangunguna, at ang kalakasan at ang kapangyarihan ng Panginoon sa lahat po ng ito sa pagsasagawa natin sa target area. Amen po ba? Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Dadako po tayo sa Church Planting Implementation Guide. Ito po ay nasa page 56 ng ating pong manual. Ang ating pong Implementation Guide number 3. So nilagay po natin dito sa Implementation Guide lahat ng mga dapat pong ma-accomplish at mabasa ngayon pong darating na buwan para po paghahanda sa darating na network, handa na tayo sa mga lectures at mga interactions. So tingnan natin yung field work. So nakalagay po sa una, yung date target of completion, ito ay sa next network meeting natin, pangalan ng team leader at pangalan ni coach. So tingnan po natin ang field work. So ito pong field work ay para sa team leaders only, yung po mga church planters natin. 1, we have selected our tentative target barangay. So dapat po yan ay ma-checkan, magkaroon ng checked before the network meeting. Number 2, we have completed all of the necessary items to confirm our target barangay. We have finalized our decision on our target barangay.
kasama ang team, of course. Number 3, we have listed the top priority needs in our target barangay that our church can help meet. Pinag-aralan po natin kanina kung paano pag-aaralan nito at paano gagawin ang determining the needs of our target barangay. So, sasagawa na po natin. Number 4, our team is complete, is functioning, and has worked together to accomplish all of the above. So siguro meron pa mga teams, katulad ng binanggit kanina, merong teams kompleto na, pero meron pa rin ang hindi pa kompleto. So last stretch, isang buwan, talagang tiyak na buo ang team at ito ay nagpa-function na para may sagawa ang lahat. Patungkol po sa reading, punta tayo po sa reading. Ito po naman po ay hindi lamang sa mga team leaders, pero pati po ang mga coach ay kailangan pong basahin ang mga bahaging ito. Una, sa Your Church Can Multiply, chapter 18. Babasahin po natin ang spiritual warfare in church planting. At may kaugnayan dyan yung number 2. Gagawin po natin yung the main thing to do now sa page 329 din ng Your Church Can Multiply. Yan po may kinalaman din sa spiritual warfare na mga dapat po nating isagawa. Number 3, nabasa nyo rin ang chapter 11 ng Your Church Can Multiply. Yan po ay make contacts. Okay, number 4, I have read mga hakbang sa kalayang spiritual sa page 206 to 221 ng ating pong bayanihan church planting. At meron din po tayong assignment patungkol dito. Number 5, I have photocopied this checklist and am prepared to submit this to my coach at our next network meeting. Page 57, kung meron pong ibang assignment na binigay si coach sa atin, halimbawa kung librong babasahin or seminar na dadaluhan or napagkasundoon nyo ni coach na dapat gawin, accomplish this month, yan po ay isasama natin sa ating pong implementation guide, month number 3. Tutungo po tayo sa ating mga announcements. Ang una pong gagawin ay bago natin bigyan ng panahon ng ibang announcement, ngayon ay ililiko muna tayo ng offering para po sa ating network meeting ngayon. So, sa inyo pong network, habang kumukuha ng offering, si facilitator ay magbibigay ng mga coaches report form. Sa lahat po ng coach, kukuha po kayo at ihahanda para ibibigay kay facilitator mamaya po pagkatapos ng network meeting. Pwede na po kayong kumuha ng offering ngayon. Okay. Isa pa pong mahalagang announcement para po sa mga excuse absence. Binigay po natin sa covenant po natin, kapag isang absent lang sa network, ito po ay tinatanggal na natin. So mataas po ang standard sa network dahil ayaw po natin na may absent. Kasi kung ma-miss ng isang team leader, ang hakbang na yan, mahihirapan na siya mag-implement, so mahuhuli na siya. So kasama sa covenant natin na hindi pwedeng umabsent. Pero kung talagang valid na dahilan at kailangan po ninyong mag-excuse sa network, hihilingan po namin kayo, coach and team leaders, na ipaalam, kung kayo'y team leader, ipaalam kaagad kay coach na hindi kayo makakadalo sa network meeting para po hindi kayo naasahan or papaalam sa network. Kung kayo naman po ay coach, kailangan pong ipaalam din kaagad kay facilitator na hindi po kayo makakadalo. Ngayon lang po natin ito i-announce, so gusto po natin maging malinaw, gusto po natin maging responsable tayong lahat sa ating commitment na ginawa sa Panginoon na talagang pag nag-commit tayo, dadalo po tayo all throughout sa 12 meetings para po sa ating pong covenant, sa ating pong network. Okay po ba yun? Okay po ba yan? Amen. Okay. Ngayon po ay ang ating pong next network meeting. Ngayon po sa inyong network, mga facilitators pwedeng manguna para i-announce sa inyong network kung kailan, saan ang inyong next network meeting. Ang pag-uusapan natin dito ay how to make lots of good contacts or making contacts. Sige po, network facilitators, pwede na manguna. Okay, bago tayo umuwi, gusto ko lang magbahagi ng isang talata. Sabi ng Kawikaan 15:22, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan.
Ngunit ang dalos-dalos na paggaway, walang kahihinatnan. Yun. Ganda, no? May kaugnayan sa ating church planting. Ulitin ko po, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway, walang kahihinatnan. Sa maraming church planting projects, dalos-dalos. Hindi nagplano ng mabuti, pagkalipas ng ilan buwan o ilan taon ng hirap, pagod at gastos, wala. Bakit? Dahil hindi nagbalak ng mabuti. So pinag-aralan na natin yung pagbabalak. Yun po ang gagawin natin this month para magkaroon tayo ng mabuting pagbabalak na pinakikinabangan. Sabi ng Diyos, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan. So pinag-aralan yung goal. Magsulat tayo ng goal. Tapos, yung select the target, tentative target barangay. Part of planning yan. The action steps, timeline for the year. Kasama sa ating plan. Schedule. Budget. Malalaman yung needs. So lahat na yan ay kasama sa ating plano. Pag magandang plano, may pakinabang. So naway asahan natin, makakaranas tayo ng pakinabang dahil magkakaroon tayo ng mabuting pagbabalak. Okay, ngayon, gagawin po natin, team leaders and coach, magsama-sama kayo, mag-uusap kung may anumang bagay na kailangan pag-usapan. Tapos, isa ay iset ninyo ang inyong coaching appointment. Tapos, coach, isulat nyo sa inyong coach's report form, isasubmit ninyo mamaya-maya sa inyong network facilitator kapag meron kayong coach's upgrade training mamaya-maya. Okay? So, sama-sama kayo. After that, team leaders and team members, dismissed na kayo, pwede kayong umuwi. Coaches, magpaiwan kayo, meron tayong coaches upgrading training para maging lalong magaling bilang coach. Okay? Sige po, mag-meet, team leaders and coach. Kapag lumabas kayo, iiwanan ninyo ang inyong name tag sa ating secretary. After that, pwede na umuwi. Magandang hapon po.